Sa ilalim ng lumang tulay sa gilid ng sementeryo sa lungsod ng San Rafael, naroon ang isang munting kubol na gawa sa pinagtagpi-tagping trapal, karton at sira-sirang yero. Doon nakatira si Eli, isang 8 taong gulang na batang pulubi na sa murang edad ay nasanay ng makipagbuno sa gutom, ulan at lamig ng gabi. Maliit ang pangangatawan niya, laging may galos sa tuhod, at ang mapupungay niyang mata ay tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. "Kuya Naldo, may tira pa bang tinapay dyan?" Tanong ni Eli sa isang kapwa batang pulubi na mas matanda sa kanya ng ilang taon. "Wala na eh. Baka doon sa burol ng bayamang patay, meron. Tara, sumama ka." Sanay na si Eli sa ganitong pamumuhay. Tuwing may burol sa sementeryo, pumupunta siya roon upang manghingi ng pagkain sa mga nakikiramay. Madalas ay naiiwasan siya ng mga tao, itinataboy o binibigyan lang ng konting kape at kaning lamig. Pero kahit ganon, hindi siya nawawala ng pag-asa. Nang gabing iyon, umuulan ng mahina at ang hangin ay may dalang lamig na tila tumatagos sa buto. Habang papasok sa chapel na nasa loob ng private cemetery, natanaw ni Eli ang isang maranyang puting kabaong na nakalagay sa gitna ng silid. Maraming bulaklak, maraming mamahaling bisita. At sa harap ng kabaong, isang matandang lalaki ang nakaupo. Tahimik, nakayuko, walang iniimig. Sa tabi nito ay isang baston, senyales ng kahinaan ng katawan, ngunit hindi ng isipan. Siya si Don Ernesto Velarde, isang kilalang bilyonaryo na nagmamay-ari ng mga real estate properties sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala sa kanyang anyo ang kayabangan ng isang makapangyarihan. Para siyang sirang tao, bangkay na lang ang natitira sa katawang lupa. Namatay ang kanyang asawa, si Carmela, 3 araw na ang nakalilipas. At ito ang huling gabi ng lamay bago ang libing kinabukasan. Habang nakatayo si Eli sa may gilid ng pinto, naamoy niya ang mabangong aroma ng pansit, empanada at mainit na kape. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi niya intensyong manggulo. Gusto lang niya ng kahit isang baso ng kape o isang pirasong biskit. "Hoy, batang madungis! Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ng isang babae sa itim na damit. Siguro ay isa sa mga kamag-anak ng pumanaw. "Nagugutom lang po ako. Kahit tinapay lang po sana." Nanginginig sa lamig at kaba ang boses ni Eli. "Umalis ka." Pawalang pulubi rito. Magkakalat ka lang. Ngunit bago pa siya tuluyang lumabas, napatingin siya sa kabaong. May kakaiba siyang napansin. Parang gumalaw ang takip. Hindi gaaning halata. Pero para sa batang palaging alerto sa paligid, imposibleng hindi mapansin. Parang may gumalaw po sa kabaong." Bulong ni Eli sa babae, ngunit agad siyang tinapunan ng masamang tingin. "Tumigil ka nga. Pati ba naman kabaong, pinapakialaman mo?" "Mali siya mo, bata ka." Pero hindi mapakani si Eli. Tumingin siya ulit sa harapan. Nandoon pa rin si Don Ernesto, tahimik, tila hindi umiimik mula pa kanina. Malayo ang tingin nito, parang wala sa sarili. Lumapit si Eli sa gilid ng chapel kung saan hindi siya masyadong makikita. Doon niya muling tiningnan ang kabaong. Sa pagkakataong ito, mas sigurado siya, ang isang bahagi ng takip ay parang umangat ng bahagya. Hindi man halata sa mga nasa loob, ngunit sapat para mapansin ng isang batang nakatitig. "Buhay pa po ang asawa ninyo." Mahina niyang bulong, halos hindi marinig kahit siya mismo. Ilang saglit pa'y may lumapit na staff ng funeral service upang ayusin ang mga bulaklak sa gilid. Biglang sumigaw si Eli. Hindi na niya napigilan ang sarili. "Buhay pa po ang asawa ninyo." Tumigil ang lahat. Ang mga taong kumakain, ang musikong tumutugtog ng instrumental na panambitan, at ang mga kamag-anak na nagkukwentuhan sa isang tabi. Lahat ay napalingon sa maruming batang biglang sumigaw. "Bata, anong pinagsasasabi mo riyan?" Sigaw ng isang lalaking mukhang kapatid ni Don Ernesto. "Guni-guni lang yan. Alayasin nyo na yan," dagdag pa ng isa. Ngunit hindi tumigil si Eli. Kumakalabog po yan loob ng kabaong, parang gusto po niyang lumabas. Tumayo si Don Ernesto. Mabagal, nanginginig, pero may lakas na tila iminalik ng bigla ang sigaw ng bata. Lumingon ito kay Eli. Sa unang pagkakataon ay bumalik ang ningning sa kanyang mapurol na mata.
Anong sabi mo, iho? Tinig niya'y paos pero matalim. Buhay pa po si Ma'am Carmela. Tahimik, walang gumagalaw. Ginoo, wag po kayong makinig sa bata. Pero inunahan na sila ni Don Ernesto. Lumapit siya sa kabaong, hawak ang kanyang baston. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa gilid ng takip. Naramdaman niyang basa ang daliri niya. Parang may pawis sa loob. Napatingin siya sa kanyang kamay. May manipis na patak ng tubig. At sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ang naririnig mula sa loob ng kabaong. Tok, tok, tok. Muling tumingin si Don Ernesto kay Eli. Anong pangalan mo? Eli po. Pinapik ng matanda ang kanyang balikat. Lalaki ka sa oras na ito, Eli. Ikaw ang magbubukas ng kabaong ng asawa ko. Kinabukasan, umaga pa lamang ay nagkakagulo na sa ospital. Ang balitang muling nagising ang patay na si Carmela Velarde ay kumalat sa buong San Rafael at maging ang ilang istasyon ng balita ay nakapagpadala na ng reporter upang kunan ng footage ang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Ngunit sa loob ng ospital, habang abala ang mga nurse at doktor sa pagsusuri kay Carmela, isang katahimikan ang bumalot sa loob ng executive room ng ospital, kung saan tahimik na nakaupo si Don Ernesto sa tabi ng kanyang asawa. Nakaupo siya sa isang leather chair. Hawak ang malamig na kamay ni Carmela na unti-unting nababalikan ng init. Nakapikit si Carmela. Mahina pa rin, pero malinaw ang sinyales na siya'y buhay. Sa kabilang gilid, isang doktor ang maingat na nag-eexplika. Don Ernesto, base sa preliminary results, mukhang hindi po talaga namatay si Ma'am Carmela. Ang kondisyon po niya ay tinatawag na catalepsy. Isa itong rare neurological condition kung saan nagkakaroon ng matinding seizure at nawawala ang lahat ng vital signs, pati pulso at hininga, parang bangkay. Madalas ay napagkakamalan itong kamatayan, napailing si Don Ernesto. At paano ninyo na-confirm ang pagkamatay niya nang hindi muna ito inimbestigahan ng maigi? Tumingin ang doktor sa kanyang mga papel. Ang doktor po na nagdeklara ng kamatayan ay isang pribadong physician na dinala ng pamilya. Hindi po kami ang gumawa ng official pronouncement. Napakuyom ang kamao ni Don Ernesto. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng kanyang mga anak. Si Julian, ang panganay, na tila masyadong nagmamadali sa pag-aasikaso ng libing. Si Carla, ang bunso, na tahimik ngunit palaging nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa puntong ito, hindi na niya mapigilang mapaisip. May ibang dahilan ba kung bakit nagmadali ang mga anak niya sa pagpapalibing kay Carmela? Habang siya'y nag-iisip, dumating si Eli sa ospital kasunod ng isang nurse. Nag-insist po siyang makita kayo, Don Ernesto. Gusto lang daw po niyang malaman kung ayos na si Ma'am Carmela. Tumayo si Don Ernesto at binuksan ang pinto. Sa labas, naroon si Eli, nakasuot na ng malinis na t-shirt at shorts na ibinigay ng isang staff ng ospital. Halika, Eli. Pasok ka. Dapat ikaw ang unang makakita sa kanya, hindi ako. Anang matanda, bago niya hinawakan ang balikat ng bata. Umasok si Eli, dahan-dahan, at nang makita ang mahinang katawan ni Carmela sa kama, ay napayugo siya sa gilid nito at pumikit. Salamat po, Diyos. Buhay pa pala kayo. Mahina niyang bulong, halos pabulong sa sarili. Hindi namalayan ni Eli na nakatingin sa kanya si Don Ernesto at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, tumulo ang luha mula sa mata ng matanda. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa bahay ng Velarde sa Forbes Hills, abalang-abala sa pagpupulong ang mga anak ni Don Ernesto. Nasa loob ng isang conference room, pinag-uusapan nila ang usaping pamana at corporate restructuring. Hindi na natin kailangang hintayin ang utos ni Daddy. Kung ako ang masusunod, dapat ibenta na ang shares ng hotel chain. Sayang ang valuation. Tataas yan ngayon dahil sa media attention. Wika ni Julian habang pinapakita ang graph sa tablet niya. Julian, baka naman sobra ka na, sabat ni Carla. Kakalibing lang ni Mommy kahapon. Teka, hindi pa pala na ililibing. Basta, dapat simulan na natin ang hakbang. Alam niyo naman senile na si Daddy. Hindi niya na kayang pamunuan ng kumpanya. Tayong tatlo na dapat ang umako.
Ngunit pumasok ang isang kasambahay na tila takot na takot. "Sir Julian, may balita po kayo sa ospital? Si Ma'am Carmela po." Napakunot ang noo ng lahat. "Anong meron sa ospital?" tanong ni Julian. "Buhay daw po si Ma'am Carmela. Hindi raw po siya patay. Gising na raw po. Buhay na buhay." Halos mabitawan ni Julian ang hawak niyang tablet. "Impossible. Baka publicity lang yan. Fake news siguro yan," dagdag ni Alex, ang pangalawang anak. Ngunit habang sila'y nagsasalita, may dumating na email alert sa inbox nila. Galing sa legal team ng kumpanya. Subject: Urgent. Legal hold on all asset transfer requests. Binuksan ito ni Julian at nabasa ang mensahe. Due to the recent confirmation that Mrs. Carmela Velarde is alive and medically stable, all legal asset transfers and execution of any provisions of her presumed death are to be put on hold effective immediately, pending further investigation. Napabuntong hininga si Carla. "Heto na, kumalik tayo sa ospital, sa executive suite." Habang pinupunasan ng isang nurse ang noo ni Carmela, dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. "Mahal," mahina niyang tinig, habang pinipilit i-focus ang paningin kay Don Ernesto. "Ako to, Carmela. Nandito ako." Anong nangyari? Lumingon si Don Ernesto kay Eli na nakaupo pa rin sa tabi ng kama, tila hindi umaalis doon. Siya si Eli, isa siyang bata mula sa lansangan. Pero siya ang naging dahilan kung bakit nabuksan muli ang kabao mo. Siya ang dahilan kung bakit buhay ka ngayon. Napatingin si Carmela sa batang si Eli at tila may kakaibang sinag ng pagkilala sa kanyang mga mata. Pero hindi pa niya masabi kung bakit. "Eli, salamat." Mahina niyang tinig at sa sandaling iyon, nagsimula ang unti-unting pagbabalik ng alaala sa lahat, sa pagbubunyag ng mga tanong na matagal nang inilihim, at sa simula ng isang mas malalim na paghahanap sa katotohanan. Mainit ang sikat ng araw ng sumunod na araw sa labas ng ospital, ngunit malamig ang tensyon sa loob ng chapel ng Velarde Mansion kung saan muling dinala ang kabaong upang ayusin at linisin bago ito ibalik sa pamilya. Bagaman buhay si Carmela, ang kabaong ay simbolo na ngayon ng isang malaking pagkakamali o marahil isang kasinungalingan sinadya. Tahimik ang paligid habang ilang tauhan ang abala sa pagliligpit ng mga bulaklak at mga gamit sa loob ng silid. Sa isang sulok ay naroon si Eli, nakaupo sa isang upuang kahoy, pinagmamasdan ang paligid. Kakaiba ang pakiramdam niya. Wala na ang kabaong, wala na rin ang bangkay. Pero may nananatiling bigat sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng tahimik na paligid, muling bumalik sa isip ni Eli ang mga ingay at kilos ng gabing iyon. Yung tunog mula sa kabaong, yung galaw ng takip at ang malamig na pawis sa gilid ng kahoy. Para bang isang bangungot na hindi niya alam kung paano nagsimula. Ngunit na yon, sigurado siya, hindi ito bangungot. Isa itong milagro at siya ang naging saksi. "Mukhang hindi ka napakain ng maayos kanina, Eli," ani Don Ernesto habang inilapag ang tray na may mainit na sabaw, hinaapay at gatas sa harap ng bata. "Salamat po, Don Ernesto," tugon ni Eli habang sinisimulan ang pag-inom ng sabaw. "Hindi mo kailangang tawagin akong Don. Ernesto na lang," ani ng matanda, bahagyang napangiti, isang bagay na matagal na ring hindi nangyari. "Pero po, parang masarap po sa pandinig, Don Ernesto." "Parang sa radyo o sa libro," napatawa ang matanda. "Kung yan ang gusto mo, sige." Maya-maya pa, dumating ang isang matandang lalaki, si Mang Temyong, isa sa mga pinaka-loyal na kasambahay ng pamilya Velarde na matagal ding hindi nagpapakita. May dalang folder at ilang papeles ito. "Don Ernesto, dumating na po ang kopya ng medical report ni Ma'am Carmela. At ito po ang full copy ng death certificate na pinirmahan ni Dr. Angeles." Kinuha ito ng matanda at agad na binuklat. Napakunot ang kanyang noo. Si Dr. Angeles, hindi ko siya na-appoint para maging attending physician ni Carmela. Bakit siya ang nagbigay ng declaration? Ang sabi po ni Julian, kailangan daw ng mas mabilis na proseso at si Dr. Angeles daw ang available. Kaya siya na ang pinatawag nila.
Natnitnit ang panga ni Don Ernesto. Napatingin siya kay Eli na tila nainitan sa biglang pagbabago ng ihip ng hangin. May pinaglalaban ng anak kong si Julian. Hindi ko pa alam kung pera ba o posisyon. Pero simula ngayon, hindi na ako magbubulag-bulagan. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Julian, gusto kitang makausap sa bahay ngayon. Sa kabilang linya ay tahimik si Julian, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa boses nito. Sige po dad, pupunta kami ni Carla at Alex. Huwag mo nang isama ang mga kapatid mo. Gusto ko ikaw lang. Ilang oras ang lumipas at dumating si Julian na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Tila galing pa sa isang business meeting. Nang humarap siya kay Don Ernesto, walang ibang tao sa silid kundi si Mang Temyong at si Eli na naupo sa di kalayuan. Dad, bati ni Julian. I'm glad na bumubuti na si Mommy. Nakita ko sa balita. Hindi mo kailangan magpanggap, Julian. Malamig na sagot ni Don Ernesto. Alam kong hindi mo balak umiyak sa libing ng nanay mo. Dahil siguro, hindi mo rin siya balak paglibingan ng may dignidad. Napatigil si Julian. Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig kong sabihin, bakit si doktor? Angeles ang pinapirma mo ng death certificate. At bakit ni isang beses, hindi mo man lang binantayan ng ina mo habang komato siya? Tumikhim si Julian. Dad, hindi naman po sa ganon. Gusto lang naming matapos ang lahat. Napakahirap ng sitwasyon. And besides, sabi ng doktor na ikaw ang pinili, putol ni Don Ernesto. Lumingon siya kay Mang Temyong at binigay ang senyas. Maya-maya pa, pumasok ang dalawang security personnel at lumapit kay Julian. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Julian, bahagyang natataranta. Simula ngayon, may internal investigation na mangyayari. At habang ongoing ito, hindi ka pwedeng pumasok sa alinmang opisina ng Velarde Corporation. Dad, hindi niyo pwedeng gawin to. Ako ang COO, hindi na. Simula ngayong araw, tumayo si Don Ernesto, tinapik ang balikat ni Eli, at sabay na silang lumabas nagsilid, habang si Julian ay naiwan, nanlilisik ang mata sa galit. Sa pag-uwi nila sa mansyon, muling pinuntahan ni Don Ernesto ang silid ng kanyang asawa. Doon mahina ngunit malinaw ang boses ni Carmela. Mahal ko, buhay pa pala ako. Tumango ang matanda, hawak ang kamay nito. Buhay ka, maraming salamat sa batang iyon. Tumingin si Carmela kay Eli na nakatayo sa may pintuan at muling ngumiti. Iba ang pakiramdam ko sa batang yan. Parang matagal ko na siyang kilala. Tahimik ang loob ng private suite ng ospital kung saan nakaratay si Carmela, habang dahan-dahang ginagalaw ng mga daliri ang kumot sa ibabaw ng kanyang tiyan. Nasa tabi niya si Don Ernesto na tila hindi pa rin makapaniwala sa kababalaghan. Ang babaeng mahal niya na 3 araw nang pinagluluksa ng buong angkan ay narito ngayon, humihinga, gising at unti-unting bumabalik ang lakas. Sa paanan ng kama, nakaupo si Eli, tahimik ngunit alerto, parang isang tagabantay. Ernesto. Mahinang tawag ni Carmela. Ano na ang nangyari? Bumalik ka sa amin, Carmela. Sagot ng matanda habang pinupunasan ang gilid ng kanyang mata. Akala ng lahat iniwan mo na kami. Pero mali para sila, ako, lahat kami. Ang huli kong natatandaan, bulong ni Carmela, ay nakahiga ako. Tapos parang may malamig na dilim na dumampi sa buong katawan ko. Pagdilat ko, ito na, liwanag at ikaw. Hindi na nagsalita si Don Ernesto. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng asawa. Ibang klaseng pasasalamat ang nararamdaman niya. Isang milagro, oo, pero isa ring pagtagising sa mas malalim na katotohanan. Kung hindi dahil kay Eli, baka bangkay na nga si Carmela ngayon. Sa labas ng silid, isang grupo ng mga abogado at doktor ang nag-uusap. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ito. Wika ni Attorney Ramos, ang long-time legal counsel ng Velarde family. Ang maling deklarasyon ng kamatayan ay hindi lamang administrative negligence. May criminal implikasyon ito. Paano po yun, attorney? Tanong ng resident doctor. Ang nagpirma po noon ay isang independent physician, si Dr. Angeles. Exactly. Yan ang problema. Hindi siya bahagi ng ospital na ito. Pero ginamit ang pirma niya sa isang dokumentong may epekto sa legal na estado ng isang tao, kay Mrs. Carmela Velarde. Bago pa man tayo makarating sa korte,
kailangan munang malaman kung sino ang nag-utos sa kanya. Habang nagpupulong ang mga eksperto, sa isang sulok ng ospital ay naroon si Julian. Nakaupo sa loob ng kotse, may hawak na cellphone habang pinapanood ang live video clip ng mga reporter na nagsusubaybay sa kaso ng muling pagkabuhay ni Carmela Velarde. Hindi siya makaimik. Isang tawag ang dumating sa cellphone niya, si Dr. Angeles. "Julian, ano ba to? Bakit ako iniimbestigahan? Akala ko baligtas tayo dito. Manahimik ka muna, huwag kang tatawag ulit. I-delete mo lahat ng messages natin at huwag kang lalapit sa ospital. Kaya kong ayusin ito." Madiin niyang tugon bago ibinaba ang tawag. Ngunit kahit gaano pa kalinaw ang kanyang plano, hindi niya inaasahan na mabubuhay si Carmela. At lalo na, hindi niya naisip na isang batang pulubi ang magpapabagsak ng lahat ng inihanda niyang estratehiya. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Carmela, bumisita ang isang abogadong babae mula sa City Hall, si Fiscal de la Peña. Isa siyang kilalang fiskal na hindi basta-basta napapakiusapan. May dala siyang supina para kay Dr. Angeles at isang formal request para sa interview kay Carmela. "Pasensya na po, Don Ernesto," aniya, "pero bilang opisyal ng pamahalaan, kailangan po naming imbestigahan ang nangyaring maling deklarasyon ng kamatayan. Ito po ay may kinalaman sa tamang pagproseso ng mga legal na dokumento at posibleng paglabag sa criminal law." "Walang problema," sagot ni Don Ernesto. "Ang importante, malaman ang totoo at maparusahan ang dapat maparusahan." Nilapitan ni Fiscal de la Peña si Carmela na nooy nakahiga at nakapingin sa labas ng bintana. "Ma'am Carmela," mahinahong sabi nito, "may ilang tanong lang po kami. Kung hindi niyo po kayang sagutin ngayon, maaari po naming ipagpaliban." "Hindi," anang mahina ngunit matatag na boses ni Carmela. "Gusto kong malaman ang lahat. Gusto kong maalala kung sino ang huling dumalaw sa akin, kung sino ang pumirma sa papeles ng kamatayan ko." Dahan-dahan niyang ipinikit ang mata. Tila pilit inaalala ang mga detalye. "May naririnig akong usapan. Si Julian, kasama ang isang lalaking may malalim na boses. Hindi ko makita pero naririnig ko. Akala nila wala akong malay. Sinabi nung lalaki, kailangan na nating tapusin ito. Hindi na siya babalik sa ulirat." At sumagot si Julian, "Mas mabuti na ito. Mas mabilis ang mana." Napatayo si Fiscal de la Peña sa pagkagulat. "Ma'am, sigurado po ba kayo?" "Hindi ko makakalimutan ang boses ng anak ko," sagot ni Carmela. "Hindi ko man makita ang mukha niya noon, sigurado akong si Julian yun." Sa kabilang banda, habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, unti-unti namang lumalambot ang loob ni Don Ernesto kay Eli. Ipinag-utos niyang ipakuha ang birth records ng bata, ngunit wala ni isa mang dokumento ang makitang nagtutugma sa pangalan ni Eli sa alinmang barangay o munisipyo. "Wala siyang birth certificate?" tanong ni Carmela. Wala ring baptismal record, para siyang anino na isinilang sa dilim," sagot ni Don Ernesto. "Pero hindi siya anino, Ernesto," sagot ni Carmela habang pinagmamasdan si Eli na abala sa pagsali ng tubig sa flower vase sa tabi ng kanyang kama. May liwanag siya na matagal nang nawala sa pamilyang ito. Natahimik si Don Ernesto sa mga mata ni Carmela. Nakita niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi niya pa noon nakita. Isang pagmamahal ng isang ina. Lumipas ang 3 araw mula nang magsimula ang formal na investigasyon sa maling deklarasyon ng kamatayan ni Carmela. Ngunit sa mismong loob ng ospital ay mas malalim ang mga tanong na bumabagabag sa isipan ni Don Ernesto at ng kanyang asawa. Ang simpleng medikal na paliwanag ng doktor tungkol sa kondisyon ni Carmela ay tila may mas malalim pang ugat. Isa itong karamdaman na hindi na bago sa kanila, ngunit matagal nang ibinaon sa katahimikan ng nakaraan. Isang umaga, habang pinapalitan ng nurse ang IV bag ni Carmela, tinanong ito ni Don Ernesto habang nakaupo sa tabi ng kama. "Carmela, ito bang nangyari sa iyo ngayon? Ito ba'y nangyari na rin dati?" Hindi agad sumagot si Carmela. Tila may bigat ang kanyang paghinga. "Oo, Ernesto," mahinang sagot nito. "Hindi ito ang unang beses na inakala nilang patay na ako.
Napatingin si Don Ernesto, tila hindi makapaniwala. Paano mo na itago sa akin yon? Hindi ko sinasadya. Noong una itong lumitaw, 16 na taon pa lang ako. Nahimatay ako sa harap ng simbahan at tumagal ng 3 araw. Inakala ng lahat na patay na ako. Nang bigla akong gumising sa gitna ng burol, nagkagulo. Mula noon, dinala ako ng mga magulang ko sa isang doktor sa ibang bansa, sa Austria. Doon ko nalaman na mayroon akong catalepsy. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahit kailan sa tagal nating mag-asawa? Dahil takot akong ituring mong kahinaan. Takot akong gamitin ito laban sa atin ng pamilya mo. Alam mo naman kung gaano kahigpit ang ina mo noon. Napayo ko si Don Ernesto. Totoo ang sinabi ng asawa. Noon pa man ay tutol na sa kanya ang pamilya niya. Kung nalaman nilang may ganitong kondisyon si Carmela, baka hindi siya kailanman pinakasalan o pinilit ng kanyang mga magulang na ianal ang kasal. Pero hindi lang ako ang nagsarili ng lihim, dagdag ni Carmela. Ang mas masakit ay hindi ko inaasahan na ang sarili nating mga anak ang gagamit sa kahinaan ko nito. Nagbalik sa isipan ni Don Ernesto ang mga araw bago ang kamatayan ni Carmela. Si Julian ang panganay ay tila ba masigasig sa pag-aayos ng mga papeles. Araw-araw nitong kinakausap ang abogado ng pamilya. Sinisiguro ang agarang pag-release ng mga asset. Sa mga mata ni Don Ernesto ngayon, malinaw na ang motibo ng anak, kayamanan, hindi pagmamahal. Nang araw ding iyon, muling bumisita ang paboritong nurse ni Carmela, si Nurse Gina. Isa siyang may edad ng babae, tahimik, ngunit may malasakit. Palaging inaasikaso si Carmela, kahit hindi pa siya pinapakiusapan. "Ma'am Carmela," sambit ni Nurse Gina habang inaayos ang kumot. "Naalala ko lang po, noong hindi pa po kayo nagigising, may dumating pong babae. Hindi ko po siya kilala. Naka-face mask, pero kinakausap po kayo habang nakahiga kayo." Paulit-ulit po niyang sinasabi, "Patawad, patawad, hindi ko alam na ganito ang mangyayari." Napakunot ang noo ni Carmela. "Babae? Anong oras nangyari yon?" "Madaling araw po, bago kami mag-early meds. Hindi ko na siya naabutan pagbalik ko. Pero mukhang kilala po kayo." Nagpalitan ng tingin sina Don Ernesto at Carmela. "Si Carla kaya yon?" tanong ng matanda. "Hindi," sagot ni Carmela. "Kung may pag-aalinlangan man sa akin si Carla, hindi siya ang tipong magtatago. Matalas ang loob ng batang yon. Pero kung si Alex, posible." Dahil dito, minabuti ni Don Ernesto na pag-usapan muli ang nangyari kasama ang kanilang abogadong si Attorney Ramos. Dinala nila sa opisina ang mga report ng ospital, pati na rin ang mga log ng mga bisitang dumalaw sa loob ng ICU kung saan nakaratay si Carmela. Sa mga dokumentong iyon, may napansin si Attorney Ramos. "Don Ernesto, may discrepancy po tayo rito," aniya habang pinapakita ang papel. Ayon sa CCTV logs ng ospital, 2 beses pong dumating si Dr. Angeles. Pero sa opisyal na medical chart ni Ma'am Carmela, 1 beses lang siyang nakalog. At ang second visit niya ay madaling araw, 3:00 ng umaga kasama ang isang babae. 3:00 ng umaga? Tanong ni Don Ernesto. Hindi ba't iyon din ang sinasabi ni Nurse Gina? "Opo, kaya po ako nagtataka kasi hindi rin siya nakarecord sa visitor log." "Anong ibig sabihin nito, attorney?" tanong ni Carmela habang pilit pinapatatag ang sarili. "Ibig sabihin po nito, may sinadyang hindi i-record at posibleng may tinangkam i-finalize na hindi dapat. Kung hindi kayo gumising, ma'am, baka hindi na ito maimbestigahan kailanman." Tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo, hanggang sa marahang bumulong si Eli mula sa kanyang kinauupuan sa gilid. "Baka po, may gusto silang itago." Nagulat si Don Ernesto. "Anong ibig mong sabihin, Eli?" "Yung kadaong po, parang minadali nilang isara. Di ba po dapat bukas pa yon para sa public viewing?" "Bakit, may nakita ka ba?" tanong ni Carmela. Umiling si Eli. "Hindi po, pero noong sinubukan ko pong sumilip, may parang papel sa gilid ng dibdib ni ma'am." "Parang sobre, pero hindi ko lang po sigurado." Muling nagkatitigan ang mag-asawa.
Kung may nilagay sa kabaong habang inaakala nilang patay si Carmela at hindi ito naisama sa mga report ng ospital, malinaw na may nagaganap na panlilinlang. At ang catalepsy ni Carmela, na sa loob ng mga dekada ay inilihim upang protektahan ang sarili, ay tila ginamit ng iba upang manipulahin ang katotohanan. Hindi pa mangganap na nakafabawi si Carmela mula sa trauma ng maling pagkakalibing. Abala na si Don Ernesto sa pagpapatibay ng mga dokumento upang masimulan ang paghuhukay sa buong sabwatan. Sa loob ng study room ng kanilang lumang mansyon sa San Rafael, binuksan niya ang kanyang lumang filing cabinet kung saan nakaimbak ang mga kontrata, medical files at personal records ng pamilya sa nakalipas na 30 taon. Sa tabi niya ay si Attorney Ramos, tahimik na nagbabasa habang tinatandaan ang bawat detalye. Attorney, siguraduhin mong maisampa ang kaso hindi lang laban kay Dr. Angeles, kundi pati na rin sa mga anak kong sangkot dito. Mariing wika ni Don Ernesto habang pinipirmahan ang ilang papeles. Don Ernesto, kung gusto po ninyong humantong ito sa formal na demanda, kailangan po natin ng matibay na ebidensya. May posibilidad po kasing itanggi nila lahat ng akusasyon, lalo na't hindi kayo mismo ang nakasaksi. Pero si Carmela, siya mismo ang nakarinig sa kanila. At may CCTV logs din tayo. Hindi po sapat ang boses lang. Pero huwag kayong mag-alala. May paraan po tayong mapalakas ang kaso, lalo na't may pattern ng negligence. Sa likod ng study room ay nakatayo si Eli. Nakikinig habang sinisinsim ang mainit na gatas sa tasa. Tahimik lamang siya, ngunit matalim ang pakiramdam. Sanay siya sa mga taong may tinatago. At ngayon, kahit hindi niya maintindihan ang lahat ng legal na sinasabi ng abogado, alam niyang may malalim na sugat ang unti-unti nang nabubunyag. Kinabukasan, naglabas ng press statement si Don Ernesto. Sa harap ng mga kamera, lumitaw siya kasabay ni Carmela at ipinahayag ang katotohanan. Sa matagal na panahon, inakala kong matibay ang aming pamilya. Ngunit ngayon, ako mismo ang humaharap upang linawin sa buong bansa. Ang asawa ko, si Carmela Velarde, ay hindi namatay. Siya ay naging biktima ng maling diagnosis at posibleng sinadyang itulak sa hukay ng mga taong dapat sanay nagmamahal sa kanya. Tumahimik ang buong conference room ng mansion habang nagsasalita ang matanda. Nakaupo si Carmela sa wheelchair habang hawak naman ni Eli ang isang placard na may nakasulat, "Katotohanan ang tunay na kayamanan." Hindi pa natatapos ang balita nang biglang pumutok ang mga headline. Breaking: Carmela Velarde, bilyonyaryang inang itinuturing ng patay, buhay pala. Anak at private doctor, iniimbestigahan. Nag-viral ang balita sa social media. Lahat ng tao ay nagulat. Mga dati nilang business partners, alumni friends, pati mga dating kaaway sa industriya, lahat ay biglang bumalik sa eksena. Pero hindi ito pag-aalala. Ito ay pang-uusisa at usap-usapan. Sa gitna ng ingay ng media, tahimik namang pinapanood ni Julian sa loob ng kanyang private office ang ulat mula sa monitor. Basag ang isang baso ng alak sa gilid ng mesa. Halatang hindi ito mapakali. Sa loob-loob niya, hindi siya makapaniwalang nabuhay ang kanyang ina. At lalong hindi siya handa sa plano ni Don Ernesto na tanggalin siya sa lahat ng posisyon sa korporasyon. Hindi pwedeng mangyari to, usal niya sa sarili. Hindi pwedeng maagaw sa akin ang lahat. Sa loob ng araw na iyon, isinagawa na ni Don Ernesto ang tinagal-tagal niyang inaantala. Tinanggal niya si Julian bilang President at COO ng Velarde Properties. Ipinasa niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang sarili, bilang tagapagtatag at may-ari ng majority shares. Pinutol din niya ang access ng lahat ng kanyang anak sa corporate accounts habang iniimbestigahan pa ang issue. Matapos nito, pinatawag ni Don Ernesto ang kanyang mga dating staff na retirado na. Isa na dito si Mang Enrico, dating Chief of Security ng kanilang pamilya at matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Enrico, wika ni Don Ernesto, gusto kong repasuhin mo ang lahat ng CCTV recordings mula sa huling 2 buwan bago namatay si Carmela. Gusto kong malaman kung ilang beses dumalaw si Julian at sino ang kasama niya. Opo, Don Ernesto, aasikasuhin ko agad. Samantala, si Eli
ay hindi na lamang simpleng tagapanood sa lahat ng ito. Sa kabila ng batang edad, naging pamilyar siya sa mga mukha ng mga tauhan sa mansyon, sa mga ugali ng bawat isa at sa pakiramdam kapag may itinatagong lihim ang isang tao. Isa sa kanyang napansin ay si Carla, ang bunsong anak ni Don Ernesto na tila balisa at hindi mapakali sa tuwing makikita si Eli. Isang gabi, habang naglalakad si Eli sa hallway ng mansyon, narinig niyang may umiiyak sa loob ng silid-aklatan. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Nandoon si Carla nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang lumang photo album. "Patawarin mo ako, Mommy," bulong nito. "Hindi ko alam na aabot sa ganito." Biglang napaatras si Eli. Gusto niyang pumasok, ngunit may boses sa loob niya na nagsasabing, "Huwag muna." Kinabukasan, sinabi niya kay Don Ernesto ang nakita. "Hindi ko alam kung si Ate Carla po talaga yung babae na bumisita kay Ma'am nung natutulog pa siya, pero parang siya po talaga." Napaisip si Don Ernesto. Hindi siya ang una kong pinaghinalaan, pero kung may kinalaman siya, kailangan malaman natin ang totoo. Sa puntong ito, naging malinaw sa lahat. Hindi lang isa, kundi marahil higit pa sa isang anak ang sangkot sa planong ito. At para kay Don Ernesto, ang pagbawi ng tiwala ay hindi sapat. Kailangan ng hustisya. Makalipas ang isang linggo ng tahimik ngunit mainit na kaguluhan sa loob ng Velarde Mansion, isang bagong kabanata ang sinimulan ni Don Ernesto para sa batang si Eli. Sa edad na 8, hindi pa kailanman nakatuntong sa formal na paaralan si Eli. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan ng pagkakakilanlan. Wala siyang birth certificate, wala siyang magulang, at ni hindi alam ang tunay niyang apelyido. Ngunit sa mga mata ni Don Ernesto, ang batang ito ang siyang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang babaeng pinapamamahal niya. At sa panahong ito ng paghihiganti at paghahanap ng hustisya, si Eli ang nagsisilbing liwanag. Ipinarehistro ni Don Ernesto si Eli sa isang eksklusibong pribadong paaralan sa Maynila, ang San Ignacio Learning Academy, isang institusyong kilala sa mga anak ng politiko, negosyante at kilalang personalidad. At sa tulong ng isang legal team, nabigyan ng pansamantalang school clearance si Eli habang inaayos pa ang kanyang mga dokumento. "Ngayong araw ang unang araw mo sa tunay na paaralan, Eli," masiglang sabi ni Don Ernesto habang inaayos ang kuwelyo ng puting polo ng bata. "Magpakabait ka ha, at tandaan mo walang mas mataas o mababa sa silid-aralan. Lahat kayo ay pantay." Tumamo si Eli, ngunit hindi maikakaila ang kaba sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay magsuot ng bagong sapatos. Hindi rin siya sanay sa mga malinis na uniforme o sa mga librong hindi gamit. Pagdating sa eskwelahan, sinalubong sila ng guidance counselor na si Ma'am Clara, isang may edad ng babae na malambing ang boses at may malamig na ngiti. "Don Ernesto, kami na po ang bahala kay Eli," aniya habang hinawakan ang kamay ng bata. "Napakabait po ng batang ito, mahiyain lang. Sige po, Ma'am Clara, alam kong nasa mabuting kamay siya." Habang nilalakad ni Eli ang pasilyo ng paaralan, napapansin niya ang mga batang may kanya-kanyang iPad, ang mga naka-designer backpack, at ang mga gwardyang parang bodyguard ng ilan sa kanila. Iba ito sa buhay sa ilalim ng tulay. Iba sa lansangan. Iba sa realidad na kanyang kinalakhan. Sa unang klase niya sa English subject, naupo siya sa pinatalikod. Tahimik lang siya, walang kibo. Sa gilid niya ay isang batang babae na may mahahabang buhok at may suot na mamahaling relo. "Bakit dito ka nakaupo?" tanong ng bata sa kanya. "Dito kasi laging may amoy eh. Baka ikaw yun." Hindi kumibo si Eli. "Hindi mo ba alam na seat number 14 ang para sa scholar? Dun ka dapat." Narinig ito ng kanilang guro. Ngunit pinili nitong hindi muna makialam. Sa lunch break, lumapit si Eli sa isang sulok ng kafeterya. Bit-bit ang baon niyang pinaluto ni Don Ernesto. Isang mainit na adobo at kanin. Ngunit habang kakain na siya, lumapit ang isang grupo ng 3 estudyanteng lalaki. "Poy, ikaw ba yung batang ampuan ng matandang Velarde?" tanong ng isa, si Marco.
anak ng isang business partner ng pamilya Velarde. Totoo ba na pulubi ka Pipigilan sana ng guro, ngunit naunahan siya ni Ma'am Clara na agad lumapit sa bata at tinapik ito sa balikat. Eli, halika sa opisina, doon ka na lang muna kumain. Habang naglalakad sila palayo, napansin ni Ma'am Clara na hindi umiyak si Eli. Hindi rin ito nagpakita ng galit. Tahimik lang ito, ngunit mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay. Sa loob ng opisina, pinakain siya ni Ma'am Clara ng panibagong adobo na galing mismo sa kantin. Anak, sabi ng guro, walang masama kung galing ka sa mahirap. Ang mahalaga na yun ay may pagkakataon kang baguhin ang buhay mo. Sanay na po ako, tugon ni Eli. Pero masakit pa rin tala kahit ilang beses mo nang maranasan. Napaluha si Ma'am Clara. Doon niya napagtanto na ang batang ito ay hindi lang matalino at mabait kundi matatag. Mas matatag pa sa maraming mayayaman sa paaralan. Sa hapon ding iyon, habang nagkaklase, lumapit si Eli sa harap ng klase para sa recitation. Tinawag siya ng guro upang sumagot sa isang tanong sa vocabulary. Eli, anong ibig sabihin ng salitang resilience? Tumahimik ang buong klase. Nakaabang ang mga mata ng ilan, naghihintay na mapahiya ang bagong bata. Ngunit buong tapang na tumingin si Eli sa guro at sa buong klase. Resilience po ay yung kakayahan mong tumayo kahit ilang beses kang nadapa. Kahit ilang beses kang nilugmog ng iba, bumabangon ka pa rin kahit walang tumutulong sa'yo. Tahimik ang lahat. Very good, Eli, sambit ng guro habang nakangiti. At sa dulo ng araw, habang sinusundo siya ni Don Ernesto sa labas ng gate, napansin nitong may kakaibang ningning sa mga mata ni Eli. Kumusta ang unang araw? Tanong ni Don Ernesto. Nakakatakot po sa umpisa, pero masarap sa pakiramdam kapag alam mong hindi mo kailangan gumanti para mapatunayan ang sarili mo. Napangiti si Don Ernesto at hinawakan ang balikat ng bata. Hindi ka lang basta matalino, Eli. Marunong kang pumili kung kailan lalaban. At sa araw na yon, hindi lang si Eli ang nagsimulang matuto sa loob ng paaralan. Maraming mata ang nagmulat sa katotohanan na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa apelyido o kayamanan, kundi sa tibay ng kanyang puso. Matapos ang isang buwan ng pagiging estudyante sa San Ignacio Learning Academy, unti-unting nahanap ni Eli ang kanyang lugar sa loob ng mga puting pader ng paaralan. Hindi na siya pinagtatawanan at may ilan na rin siyang naging kaibigan. Isa na rito si Sam, anak ng isang guro sa paaralan na kagaya rin niya ay simpleng namumuhay. Ngunit sa kabila ng mga bagong karanasan, nananatiling palaisipan kay Don Ernesto at Carmela ang pinagmulan ng bata. Walang malinaw na dokumento, walang pangalan ng magulang at ni isang larawan mula sa nakaraan. Para bang isinilang si Eli mula sa kawalan. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa Velarde Mansion, naitanong ni Carmela ang matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Eli, anya, habang marahang sinasandok ng sopas, may naaalala ka ba tungkol sa mga magulang mo? Kahit anong imahe, pangalan o lugar? Napatingin si Eli sa kanya sandaling natigilan. May isa po akong laging panaginip noon, wika niya, isang babae, may suot siyang puting bestida, tapos may amoy siya na parang sampagita. Hindi ko makita ang mukha niya pero lagi siyang kumakanta bago ako matulog. Napatingin si Carmela kay Don Ernesto. May kabog sa kanyang dibdib. Parang kilala niya ang tinutukoy ng bata. Ano ang kanta, Eli? Tanong ni Don Ernesto, interesado. Nag-isip si Eli bago bahagyang bumulong ng ilang linya. Liwanag sa dilim, pag-ibig ay laging naroon. Napapitlag si Carmela. Iyon ang lalabay na kinakanta ng yaya ko sa akin noong bata pa ako. Si Aling Nena. Ulit ni Don Ernesto. Siya yung yaya mong biglang nawala matapos ang sunog sa lumang bahay niyo, hindi ba? Tumango si Carmela at sa sandaling iyon, tila bumukas ang isang sirang pinto sa kanilang alaala. Naalala mo pa ba yung pinagbintangan siyang nagnakaw ng alahas? Dagdag ni Don Ernesto, pero wala namang matibay na ebidensya. Siya rin ang huling taong nag-alaga sa akin habang buntis ako. Bulong ni Carmela, halos hindi niya maintindihan ang sarili.
Ernesto, hindi kaya? Biglang napatayo si Don Ernesto. Kailangan na nating hanapin si Aling Nena. Kung buhay pa siya, siya lang ang nakakasagot sa lahat ng tanong. Kinabukasan, ipinatawag ni Don Ernesto si Mang Enrico, ang dating Chief of Security. Dinala nito ang mga lumang record ng mga empleyado mula sa lumang mansyon nila sa Cavite. Matapos ang ilang oras ng paghahalughog, natagpuan nila ang kumpletong pangalan ni Aling Nena. Nena Sarmiento de la Cruz, dating residente ng Barangay Santol sa Taguig. Ngunit ayon sa tala, nawawala mula taong 2011, ang taon ng sunog. Magpadala tayo ng investigator sa address na to, utos ni Don Ernesto. At kung may kahit sinong kamag-anak o kapitbahay na nakakaalala sa kanya, bayaran natin kahit gaano pa kamahal ang informasyon. Sa loob ng 3 araw, bumalik si Mang Enrico, bitbit ang isang maliit na pulang notebook at ilang larawan. Nakahanap po kami ng matandang babae sa probinsya ng Laguna. Nasa ilalim siya ng pangangalaga ng isang maliit na convent ng mga madre. Ayon sa mga madre, nakilala nila siya bilang Lola Ina. Wala siyang alaala ng nakaraan, pero kumakanta siya ng parehong lullaby na sinabi ni Ilay. Agad na bumiyahe sina Don Ernesto, Carmela at Ilay papuntang Laguna. Sa loob ng isang maliit na bahay sa tabi ng simbahan, naroroon ang isang matandang babae na nakaupo sa duyan. Hawak-hawak ang rosaryo, habang inaawit ang parehong kanta. Liwanag sa dilim, pag-ibig ay laging naroon. Hindi makapaniwala si Carmela. Lumapit siya, nanginginig ang kamay. Aling Nena, tanong niya, halos mapaiyak. Tumingin ang matanda sa kanya. Walang reaksyon sa una. Ngunit nang makita si Ilay, bigla itong tumayo, isang bagay na bihira na raw nitong gawin. Anak, bulong ng matanda habang nilalapitan si Ilay. Anak, napayakap si Ilay sa kanya. Walang salita, walang paliwanag. Ngunit ang yakap na iyon ay tila pumunit sa tabing ng maraming taon ng pagkaligaw. Nena, ako ito, si Carmela. Luha ang sabi ni Carmela. Unti-unting kumurap ang matanda bago tumulo ang kanyang mga luha. Ma'am Carmela, patawad. Akala ko mamamatay tayong dalawa noong nasunog ang bahay. Kinuha ko ang bata at dinala ko siya palayo. Akala ko kasi babalikan mo kami. Nagmistulang huminto ang mundo sa mga sandaling iyon. Hindi lamang ito pagkikita ng mag-ina, kundi ng isang pamilyang matagal nang wasak ng kasinungalingan. Sa ospital pagbalik, kinumpirma ng DNA test ang hinala. Si Ilay ay anak ni Carmela sa kanyang kabataan, isang lihim na tinago dahil sa takot, dahil sa pressure ng pamilya, at dahil sa isang trahedyang inakalang pumatay sa lahat ng alaala. Anak kita, bulong ni Carmela habang hawak ang kamay ni Ilay. Patawad kung iniwan kita noon. Patawad kung hindi ko agad nakilala ang sarili kong dugo. Wala po kayong dapat ipagpatawad, sagot ni Ilay. Ang mahalaga, magkakasama na po tayo ngayon. Habang nakatingin si Don Ernesto sa mag-ina, hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi siya ang ama, ngunit naroon ang pagtanggap, ang pagmamahal, at higit sa lahat, ang pangakong hindi na muling mawawala ang batang minsang sumigaw ng, buhay pa po ang asawa ninyo. Mula sa pagiging pulubi sa ilalim ng tulay, ngayon ay unti-unting binubuo ni Ilay ang kanyang pagkatao. At ang kwento ng kanyang pagkatao ay hindi lamang tungkol sa kahirapan, kundi sa milagro ng muling pagkakatagpo. Tahimik ang gabi sa Velarde Mansion habang pinagmamasdan ni Don Ernesto mula sa teras ang mga bituin na tila ba mas maliwanag kaysa dati. Sa kanyang tabi, tahimik ding nakaupo si Carmela. Yakap-yakap si Ilay habang nakaupo sa kanyang kandungan. Isang linggo na ang lumipas mula nang makumpirma ng DNA test ang matagal na nilang hinala. Si Ilay, ang batang pulubi na nagsabing buhay pa siya, ay hindi lamang isang milagrosong saksi, kundi sariling dugo ni Carmela, anak na matagal na niyang inakalay na wala sa apoy at nakaraan. Hindi ko pa rin lubos maisip, Ernesto, mahinang bulong ni Carmela, na sa lahat ng taong magpapabalik sa akin sa mundo, ay siya pa, ang anak nating muntik na malimot ng tadhana. Walang salitang sapat para ilarawan ang nangyari. Carmela, sagot ni Don Ernesto.
Pero naniniwala ako, hindi ito aksidente. Isa itong paniningil ng panahon at pagkakataon para itama natin ang matagal na nating pagkukulang. Sa mga araw na lumipas, unti-unting nilinaw ni Carmela ang nakaraan. Nang mga panahong siya'y nag-aaral pa lamang sa kolehiyo, may namagitan sa kanila ng isang janitor sa universidad. Isang lalaking tahimik, magalang at may mabuting puso. Ngunit dahil sa posisyon ng pamilya ni Carmela sa lipunan, agad itong tinutulan ng kanyang mga magulang. Nang mabuntis si Carmela, itinago siya sa probinsya at pagkatapos ng panganganak, sinabi sa kanya na patay ang bata. Ngunit sa katotohanan, ibinigay si Eli kay Aling Nena, ang matagal nilang yaya, na tinakot at binayaran upang ilihim ang lahat. Ngunit hindi kinaya ni Aling Nena ang konsensya. Nang sumiklab ang sunog sa lumang bahay ng Velarde, inakala nitong mamamatay si Carmela kaya dinala niya si Eli at nagtago. Lumipat siya mula sa isang bayan patungo sa susunod, hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng pagkakakilanlan at makalimot dahil sa demensya. Ang tanging naalala niya ay ang bata at ang lalabay na paulit-ulit niyang inaawit. Sa mga panahong ito, si Don Ernesto ay tahimik lamang na nakikinig. Bagaman hindi siya ang ama ni Eli sa dugo, buong puso niya itong tinanggap. Sa totoo lang, mas mahalaga sa kanya ang papel ni Eli sa pagkaligtas ni Carmela. Isang bagay na hindi kayang tumbasan ng dugo o lahi. Isang hapon, ipinatawag niya ang kanyang abogadong si Attorney Ramos. Gusto ko nang formal na ipaampon si Eli sa akin. Mahinang sabi ni Don Ernesto habang pinagmamasdan ang batang masayang naglalaro sa garden kasama ang ilang pusa ng mansion. Don Ernesto, technically po anak na po ni Ma'am Carmela si Eli. Pero dahil hindi kayo ang biological father, kailangan pa rin ang adoption process para maging legal ang lahat. Gusto ko lahat ay maayos. Ayokong darating ang araw na may mga agaw sa kanya. Kupipigil sa kanya para gamitin ang apelyido namin. Tumango si Attorney Ramos. Pagsisimulan ko na po ang proseso. At kapag naisakatuparan na ang adoption, siya po ay magiging Eli Velarde sa lahat ng legal na aspeto. Kinagabihan, matapos ang hapunan, pinatawag ni Don Ernesto si Eli sa kanyang opisina. Tahimik si Eli habang naupo sa malaking leather chair sa harap ng mesa. Eli, panimula ng matanda, may gusto akong sabihin sa'yo. Po? Hindi ko tunay na anak ang iyong ina, pero minahal ko siya higit pa sa sarili ko. At ikaw, sa lahat ng batang nakilala ko, ikaw ang pinakamatatang, pinakamatapat at pinakabusilak. Nagulat si Eli. Bakit po ninyo sinasabi yan, Don Ernesto? Dahil gusto kong malaman mo na kahit hindi tayo magkadugo, gusto kitang maging anak. Pumapayag ka ba? Hindi agad nakasagot si Eli. Tumingin siya kay Carmela na naroon sa pinto. Nakangiti habang pinipigil ang luha. Tumingin siya muli kay Don Ernesto. Hindi po ako sanay sa mga ganito. Pero kung kayo po ang tatay ko, hindi ko na po hahanapin pa ang tunay kong ama. Lumapit si Don Ernesto at niyakap si Eli ng mahigpit. Simula ngayon, wala nang pulubi sa Velarde Mansion. Anak na kita. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi ganoon katahimik ang mga pangyayari. Sa isang maliit na condo unit, nakaupo si Julian sa isang lumang upuan, tila bangag at malalim ang iniisip. Hawak niya ang kopya ng legal declaration ni Don Ernesto tungkol sa pag-aampon kay Eli. Kung ganito ang takbo ng mundo, mawawala sa akin ang lahat. Bulong niya sa sarili. At isang batang pulubi lang ang pumalit sa akin sa trono. Napailing siya. Galit ang bumalot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rito natatapos ang galit niya. Bigla siyang tumawag sa isang tao. Gawin mo na ang plano natin. Hindi na natin kayang maghintay. Kailangan mapilayan si Eli sa mata ng publiko. Masyado na siyang inaangat. Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang sumagot. Sigurado ka ba dyan, Julian? Hindi na ito laro kapag nadiskubre tayo. Hindi nila tayo madidiskubre kung maayos ang pagkakagawa mo. At sa sandaling iyon, isang panibagong panganib ang bumalot kay Eli. Dahil sa likod ng katahimikang tinatamasa niya ngayon, ay may dilim na pilit muling bubura sa pagkataong unti-unti pa lang niyang binubuo. Maagang umaga pa lamang ay abala na ang mga taga-silbi sa Velarde Mansion. May kakaibang kasiglahan sa paligid.
Ang mga kurtina ay bagong laba, ang mga carpet ay nilinis, at ang hardin ay punong-puno ng bulaklak na tila inihanda para sa isang espesyal na bisita. Ngunit hindi isang panauhin ang darating. Ito ay isang formal na pagdiriwang, ang araw ng legal na pagkilala kay Eli bilang anak ni Don Ernesto Velarde. Sa loob ng main hall ng mansion, naroon si Don Ernesto sa harap ng isang mahaba at maringal na mesa. Katabi niya si Carmela na ngayon ay tuluyan nang nakakabangon mula sa kanyang pagkakasakit. Kahit may mga kahinaan pa sa katawan, ang sigla ng kanyang puso ay unti-unting bumabalik. Sa kabilang dulo ng mesa ay nakaupo si Eli, nakasuot ng puting polo at itim na slacks. Bagaman kinakabahan, hindi maitatangging may tuwa sa kanyang mga mata. Isang tuwang hindi niya pa kailanman naramdaman sa lansangan. Ngayong araw, panimula ni Don Ernesto habang nakatayo at hawak ang isang folder. Opisyal kong inihahayag sa harap ng batas at sa harap ng Diyos na si Eli ay anak ko na. Hindi sa dugo, ngunit sa puso, sa gawa at sa paniniwala. Tumayo si Attorney Ramos upang ipakita ang adoption papers na pirmado ng korte. Legal na rin po ito, Don Ernesto. May birth certificate na rin po si Eli na may pangalan ninyong mag-asawa bilang mga magulang. Anong pangalan ang ginamit, attorney? Tanong ni Carmela. Elijah Carmelo Velarde, sagot ni Attorney Ramos. Pinagsama po natin ang dalawang pangalan nyo. Napaluha si Carmela at niyakap si Eli. Elijah, bagay na bagay sa'yo. Ngunit sa kabila ng tuwang iyon, hindi naiwasang dumating ang mga pagbatikos. Ilang araw bago pa man naging formal ang pag-aampon, naglabas ng pahayag si Julian sa media. Hindi ko kinikilala ang batang yan bilang kapatid. Aniya sa isang panayam sa isang kilalang news outlet. Isa siyang hamak na pulubi na bigla na lang sumulpot at ngayoy kinukuha ang yaman ng pamilya namin. Agad itong naging viral sa social media. May ilan ang pumanig kay Julian, ngunit mas marami ang bumilib sa tapang ni Eli na harapin ang lahat ng paninira. Hindi ko po gustong agawan ng yaman ang kahit sino, sagot ni Eli sa isang short video interview. Gusto ko lang po ng pamilya. Samantala, sa loob ng Korporasyong Velarde, pormal nang tinanggal si Julian sa Board of Directors batay sa desisyon ni Don Ernesto at ng mga major stakeholders. Ang dahilan, conflict of interest at pagsuway sa direktang utos ng CEO. Lalong nag-alab ang galit ni Julian. Ngunit hindi ito agad gumanti. Sa halip, nagpakatimik siya at tila naghintay ng tamang pagkakataon. Habang abala ang legal team ni Don Ernesto sa pagpapatibay ng pangalan ni Eli sa mga ari-arian, isang balita ang kumalat sa loob ng kumpanya. May nagtangkang mag-leak ng corporate secrets sa isang kalabang kumpanya. Nang siyasatin, natuklasan nilang isa sa mga dating tauhan ni Julian ang posibleng may kinalaman. Pati negosyo gusto nilang sirain. Sambit ni Don Ernesto habang kausap si Attorney Ramos. Pero hindi ako papayag. Hindi ngayon. Don Ernesto, sabat mi Carmela, sa lahat ng pinagdaanan natin, baka panahon na rin para ituro kay Eli kung ano talaga ang mundo natin. Hindi sapat na siya'y ampunin natin. Kailangan natin siyang sanayin, ihanda. Tumango ang matanda. Simula bukas, isasama ko siya sa opisina. Hindi para itanghal, kundi para matuto. At sa araw ding iyon, sinimulan ni Eli ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang bahagi ng Velarde Corporation. Una siyang dinala sa mga basic operations, ang warehouse, ang logistics team, at ang accounting department. Hindi siya ginawang prinsipe ng kumpanya. Sa halip, itinuring siyang isang simpleng trainee. Anak, wika ni Don Ernesto habang pinapakita ang blueprint ng isang bagong gusali. Ang pagiging Velarde ay hindi tungkol sa pangalan. Ito ay tungkol sa pananagutan. Kung hindi mo kayang panindigan ang yaman mo, hindi ka tunay na mayaman. Opo, sagot ni Eli. Gusto ko pong matuto kahit sa simula ay magkamali ako. Mabuti. Dahil sa negosyo, mas mainam ang taong marunong tumanggap ng pagkatalo kaysa sa taong takot magkamali. Habang nagsasanay si Eli, naging paborito siya ng mga empleyado. Hindi siya maarte, masipag,
at palangiti. Isa-isang lumalapit ang mga manager sa opisina ni Don Ernesto. "Sir, ang bata po ay may leadership potential. Marunong siyang makinig. Marunong rin siyang magtanong." Napangiti si Don Ernesto. Mas marami siyang alam kaysa sa ilang taong gumugol ng dekada sa kumpanya. Ngunit sa gitna ng pag-angat ni Eli, tahimik ang panganib na dumarating. Sa isang madilim na condo unit sa Makati, muling nagtipon ang grupo ni Julian kasama ang ilang business allies na tinanggal sa Velarde Corporation noong nagbago ang pamunuan. "Kung hindi natin kayang ibalik ang kontrol sa kumpanya," wika ni Julian, "guguhuin natin ito mula sa loob." "Paano?" tanong ng isang lalaki. "Sa pamamagitan ng pangalan. Papalabasin nating impostor ang batang yon, at kapag nawasak ang tiwala ng publiko sa kanya, madadamay ang buong Velarde name." At sa likod ng plano, may isang dokumento silang hawak, isang peking birth record na nagpapakitang may naunang anak si Carmela na hindi si Eli. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Isang abogadong babae ang nakatayo sa harap ng media. Hawak-hawak ang isang mapulang folder na halatang bagong galing sa korte. Sa likod niya, ang mukha ni Julian Velarde ay muling lumutang sa mga balita. Sa pagkakataong ito, may dala na siyang bomba, isang pahayag na maaaring yumanig sa legal na estado ni Eli bilang bagong anak ng pamilyang Velarde. "May ebidensya kaming magpapatunay," ani attorney Cecilia Fajardo, abogado ni Julian, na ang batang kilala bilang Eli o Elijah Carmelo Velarde ay hindi lehitimong anak ni Carmela Velarde. May ibang batang isinilang ni Carmela taon na ang nakalilipas, ngunit nawala pagkatapos ng sunog. Ang batang ito, si Eli, ay maaaring ginagamit lamang para maipasa ang mana ng pamilya. Pumutok ang balita sa buong bansa. Naging headline sa bawat news outlet. "Bata mula sa kalye." Hinarap ng pamilya sa korte. Totoo nga bang anak siya ng bilyonarya? Samantala, sa loob ng mansyon, tahimik na pinagmamasdan ni Eli ang telebisyon. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang ibinalik ang tanong sa kanyang pagkatao. Matagal na niyang inakalang nahanap na niya ang kanyang lugar. Anak na siya, tinanggap na, pinangalanan, ipinagtanggol. Ngunit ngayon, muli na namang gumuguho ang mundong kanyang binubuo. "Hindi mo kailangang matakot," ani Don Ernesto habang nilalapag ang isang tasa ng gatas sa harap ng bata. "Wala silang pwedeng ituro na mas mahalaga pa sa katotohanang naranasan natin." "Pero paano po kung maniwala ang tao sa kanila? Paano kung mawala ulit ang lahat ng ito?" Mahinang tanong ni Eli, pinipigilang umiyak. Lumapit si Carmela at niyakap ang bata. "Anak, wala silang kahit anong ebidensya na makakatumbas ng katotohanang naramdaman ko sa sinapupunan ko. Kahit kailan, hindi mapapawalang bisa ang koneksyon natin." Hindi nagtagal ay ipinatawag si Eli at ang kanyang pamilya sa korte. Nakaumang na ang mga kamera at ang publiko ay nahati. May mga pumanig kay Julian at marami ang kumakapit sa kwento ng batang minsang sumigaw ng, "Buhay pa po ang asawa niyo." Sa kabila ng kabataan, kailangan ng humarap ni Eli sa mundo ng hustisya sa isang silid na punong-puno ng mga taong nagdududa, nanghuhusga at nagtatanong kung sino nga ba siya. Sa araw ng paglilitis, nakasuot si Eli ng puting long sleeves, masyado pang malaki para sa katawan niya. Ngunit may dignidad sa bawat hakbang niya habang papasok sa silid ng korte. Sa kanyang tabi ay si Don Ernesto, Carmela at si Attorney Ramos. "Handa ka na ba, anak?" tanong ni Don Ernesto habang hawak ang kanyang balikat. Tumango si Eli. "Opo, kasi totoo naman po yung nararamdaman ko." Sa unang bahagi ng pagdinig, ipirensenta ng kampo ni Julian ang peking birth certificate na nagsasabing may isa pang anak si Carmela, isang batang isinilang at ipinangalan sa ibang pangalan. Ayon kay Attorney Fajardo, ito ang tunay na anak at hindi si Eli. Ngunit walang larawan, walang aktwal na tao, walang DNA test. Kung totoo pong may isa pang anak si Ma'am Carmela, wika ni Attorney Ramos habang ipinapakita ang counter evidence. Nasaan siya ngayon? Bakit hindi siya humaharap?
Nawawala siya. Iyan ang aming punto, sagot ni Attorney Fajardo. At si Eli ay maaaring impostor lamang. Bumangon si Don Ernesto sa kanyang kinauupuan at himingi ang pahintulot ng hukom na magsalita. Kung sasabihin ninyong impostor ang batang ito, ibig sabihin ba'y hindi totoo ang alaala ng kanyang ina? Hindi totoo ang awit na itinuro sa kanya mula pagkabata? Hindi totoo ang testimonya ng yaya naming si Nena na siyang nagligtas sa kanya mula sa apoy? Tumahimik ang buong silid. Ang hukom ay nakatingin sa kanya, tahimik ngunit seryoso. Hindi lahat ng katotohanan ay nasa papel, dagdag ni Don Ernesto. May mga katotohanan nakaukit sa puso ng mga tao naririto. At kung ito ay huhusgahan base lamang sa peking dokumento, hindi ito hustisya, ito ay paninira. Tinawag ng korte si Carmela upang magbigay ng pahayag. Mahina na ang kanyang boses, ngunit buo ang loob. Matagal ko nang hinahanap ang anak ko. Akala ko wala na siya. Pero nang muling dumilat ang mga mata ko sa ospital at narinig ko ang boses ng batang ito, alam kong bumalik siya. Walang pwedeng makapagduda sa nararamdaman ng isang ina. Walang pwedeng tumanggi sa ugnayang hindi kailanman naputol sa puso ko. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Eli sa witness stand. Sa murang edad, tumayo siya sa harap ng mga abogado, ng hukom at ng publiko. Hindi ko po intensyon na kunin ang yaman nila. Hindi ko po alam na mayaman sila. Ang alam ko lang po, nung araw na yon, may kabaong na gumagalaw. At kahit takot ako, sumigaw po ako para sa isang taong hindi ko kilala. At ngayong nalaman ko po na siya pala ang nanay ko, wala na po akong hihilingin pa kundi makasama siya habang nabubuhay siya. Muli na namang natahimik ang korte. Pagkatapos ng ilang araw ng deliberasyon, naglabas ng desisyon ang hukom. Ang korte ay humahatol na ang legal adoption ni Elijah Carmelo Velarde ay mananatili. Ang mga dokumentong isinampa laban sa kanya ay walang sapat na batayan. At ang testimonya ng kanyang ina kasama ng DNA result ay sapat upang kilalanin siyang lehitimong anak ni Don Ernesto at Carmela Velarde. Umiyak si Carmela, napayakap si Don Ernesto kay Eli. At sa unang pagkakataon, ang bata ay ngumiti ng maluwag, hindi dahil nanalo siya sa kaso, kundi dahil sa wakas. Pinatunayan ng batas ang matagal nang pinatutunayan ng kanyang puso. Lumipas ang 2 buwan mula nang manalo si Eli sa korte. Muling nagbalik ang katahimikan sa Velarde Mansion, ngunit hindi ito ang katahimikang puno ng yaman at pribilehiyo tulad ng dati. Bagkus, ito ay katahimikang dala ng pagtanggap, pagpapatawad at pagbabagong buhay. Si Eli, o ngayon ay si Elijah Carmelo Velarde, ay hindi na lang basta batang pulubi mula sa lansangan. Isa na siyang kinikilalang miyembro ng isa sa pinakamalalaking pamilya sa bansa. Ngunit higit pa riyan, isa siyang simbolo ng pag-asa. Hindi natin kailangang baguhin ang mundo agad, ani Don Ernesto habang tinuturuan si Eli sa kanilang home study room. Ang kailangan lang nating gawin ay baguhin ang paraan ng pagtanggap natin sa mundong meron tayo. Opo, pero gusto ko pa rin po sanang tulungan ang mga bata sa lansangan, sagot ni Eli. Yung mga kagaya ko noon, yung natutulog sa ilalim ng tulay, napangiti si Don Ernesto, at doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi nagtagal, sa tulong ni na Carmela at ng legal team, nagtayo si Eli ng isang maliit na foundation na tinawag nilang Liwanag sa Dilim Foundation, pangalan na hango sa lalabay na nagpapatibok sa puso ng kanilang pamilya. Layunin ng foundation ang magbigay ng edukasyon, pagkain at pansamantalang tirahan para sa mga batang pagala. Magiging mukha ka ng programa. Elijah, sabi ni Carmela isang gabi habang tinatahi ang logo sa unang uniforme ng volunteers. At hindi ito dahil gusto naming sumikat ka, kundi dahil alam naming may karapatan kang magsalita para sa kanila. Bawat Sabado, pumupunta si Eli kasama ang mga social workers sa mga ilalim ng tulay, gilid ng riles
at likod ng mga pampublikong palengke. Doon niya muling nakita ang mga batang minsang naging pamilya niya. Mga batang walang sapatos, may uling sa pisngi, at may matang puno ng tanong at gutom. Ngunit sa tuwing lumalapit siya, hindi siya pumapapel, hindi siya nagdadamit ng mamahalin. Sa halip, bumabalik siya sa simpleng t-shirt, pantalon at tsinelas. Tumutulong siyang maghatid ng pagkain, magbuhat ng tubig at makipaglaro. "Oy, ikaw yung sa TV, di ba?" Tanong ng isang batang lalaki habang kinikilala siya. "Oo," sagot ni Eli. "Pero dati katulad lang din ako ninyo." "Eh bakit na yon naka-Velarde ka na?" "Dahil may taong naniwala sa akin at gusto kong paniwalaan din kayo." Habang lumalawak ang foundation, lumapit sa kanila ang ilang media groups at celebrity influencers. Gusto nila itong i-feature sa mga magazine, shows at talk programs. Ngunit laking gulat ng lahat nang si Eli mismo ang tumanggi. "Ayoko pong sumikat. Gusto ko pong makatulong at ayoko pong gamitin ang kwento ko para lang pag-usapan ako. Mas gusto kong pag-usapan yung mga bata." Nagulat si Don Ernesto sa desisyon ng bata. Ngunit mas lalong humanga sa prinsipyo nito. "Hindi ko inakala na ikaw pa ang magtuturo sa amin kung paano maging totoo." Ani niya, habang magkasama silang naglalakad sa likod ng mansion isang hapon. "Matagal ko nang hawak ang yaman ng mundong to, Eli. Pero ngayon ko lang nararamdamang may halaga ito." Samantala, sa paaralan hindi rin nagbago ang ugali ni Eli. Kahit siya na ang kilalang anak ng pinakamayamang estudyante sa campus, nanatili siyang simple. Sumusunod siya sa pila, hindi nagpapasundo ng luxury car, at mas pinipiling sumabay sa school van. Maraming estudyante ang unti-unting lumapit sa kanya, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa kabutihang nakikita nila sa kanya. "Bakit ka pa rin nakaupo sa likod ng classroom?" tanong ng guro isang araw. "Pwede ka namang lumipat sa harap." "Dito po kasi nakaupo yung mga bagong student na nahihiya. Para po kasama nila ako." At sa mismong araw na iyon, lumapit si Sam, ang dati niyang kaklase na unang kumausap sa kanya noon sa kapeteriya. "Balita ko, Elijah, ikaw daw ang magiging speaker sa buwan ng wika? Totoo ba?" "Oo," sagot niya, nahihiyang umiti. "Pwede bang ako na lang ang mag-introduce sa'yo?" "Bakit naman? Kasi gusto kong ipagmalaki na kaibigan kita." Hindi rin naging madali ang transisyon ni Eli sa bagong estilo ng pamumuhay. May mga pagkakataong nahihirapan siyang sumabay sa mga conversations na elite. Hindi siya marunong gumamit ng mga bagong gadgets at madalas siyang tanungin ng social graces. Ngunit sa tulong ni Carmela at Don Ernesto, natuto siyang unti-unting ayusin ang kanyang sarili. Hindi upang magpanggap, kundi upang mas maging epektibong kinatawan ng pagbabagong gusto niyang gawin. Sa isang dinner party na inorganisa ng isa sa mga corporate partners ng Velarde Corporation, unang beses na ipinakilala si Eli bilang youngest director for social development programs. "Ladies and gentlemen," wika ni Don Ernesto habang nakatayo sa entablado. Ang batang minsang itinuring ng iba na walang kinabukasan ay ngayon ay isa ng haligi ng aming kumpanya. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking anak, Elijah Carmelo Velarde. Tahimik ang buong crowd sa una, ngunit unti-unting pumalakpak ang mga tao. Tumayo si Eli, lumapit sa entablado at tiningnan ang buong bulwagan. "Hindi ko po alam kung paano magsimula, pero gusto ko lang pong sabihin na kung ako po ay naging ganito, hindi dahil sa pangalan ng Velarde, kundi dahil may mga taong naniwala sa akin, kahit hindi pa ako sigurado sa sarili ko. Sana po kayo rin, maniwala rin sa iba." Habang pumapalakpak ang lahat, napaluha si Carmela sa gilid ng stage. Sa tabi niya, tahimik na tumayo si Don Ernesto. "Hindi ko na kailangang marinig ang mga salamat po sa mundo," ani niya. "Basta alam kong may isang batang tulad ni Eli na patuloy na nagliliwanag sa dilim." Sa mga sumunod na linggo, matapos ang matagumpay na launching ng Liwanag sa Dilim Foundation at ang formal na pagtanggap kay Eli bilang bahagi ng Velarde family, mistulang bumabalik sa ayos ang mundo ng pamilya. Ngunit gaya ng gulong ng kapalaran, hindi palaging panatag ang daan. Sa likod ng mga ngiti, sa gitna ng katahimikan,
may paparating na unos na muling susubok sa katatagan ng kanilang bagong buo na pamilya. Isang gabi, habang naghahapunan sina Don Ernesto, Carmela at Eli sa malaking dining hall, biglang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Matangkad, moreno at tila galing sa malayong biyahe, ang lalaki ay may suot na simpleng jacket at may dalang lumang bag. Kinabahan si Eli sa hindi maipaniwanag na dahilan habang pinagmamasdan ang lalaki mula sa kinatatayuan nito sa pintuan. "Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo?" tanong ng butler. "Ako po si Marcelo. Galing po ako sa Palawan. Nabalitaan ko po sa radyo tungkol sa batang si Elijah Velarde. Gusto ko po siyang makausap." Napakunot ang noo ni Don Ernesto. "At ano ang pakay mo sa anak ko?" "Ginoo, ako po ang tunay na ama ni Eli." Nanlamig ang buong paligid. Napahinto sa pagkain si Carmela at si Eli ay napalunok ng tuyo habang unti-unting tumayo si Don Ernesto. "Ano ang pinagsasasabi mo?" matalim na tanong ng matanda. "Ilang taon na po akong naghahanap sa kanya. Ako po ang ama ni Elijah. Anak ko siya kay Nena Sarmiento. Kinasama ko po siya dati bago kami nagkahiwalay nang tangayin siya sa Maynila. At nung nabalitaan ko po ang pangalan ng foundation, alam kong siya yon." Hindi nakaimik si Carmela. Pinagpapawisan ng kanyang palad habang pinipilit isipin ang katotohanan. Si Nena, ang yaya niya? Pero kailan pa nagkaanak si Nena? At bakit na yun lang lumitaw ang lalaking ito? Meron ka bang ebidensya sa sinasabi mo? Tanong ni Don Ernesto. "Ako po ay walang hawak na birth certificate, pero meron po akong litrato naming tatlo. Ako, si Nena at si Elijah nung sanggol pa siya." Lumapit ang lalaki at inilabas ang isang lukot-lukot na larawan. Pinagmasdan nila ito. Bagamat mahirap makita, may pagkakahawig nga si Eli sa batang nasa larawan. Ngunit sapat ba yon? Eli, sabay lingon ni Carmela sa anak. "Anak, may naaalala ka ba sa kanya?" Tumingin si Eli sa lalaki. Sinuyod ng kanyang tingin ang bawat detalye sa mukha nito. Ngunit umiling siya. "Wala po akong maalala," mahinang sagot niya. "Ni minsan, hindi ko siya nakita sa panaginip ko. Hindi ko rin narinig ang boses niya. Ang tanging alaala ko po ay ang halimuyak ng sampagita at ang tinig ng isang hina." Nagkatinginan sina Don Ernesto at Carmela. Buo ang loob ni Eli. Hindi siya nadadala sa salita lang. Hindi siya nauuto sa pangakong uusbong sa lupa. "Kahit sabihin mo may litrato ka?" ani Don Ernesto habang lumapit sa lalaki. "Hindi sapat iyon para sabihin mong may karapatan kang kunin siya mula sa amin." Lalong-lalo't binigyan na siya ng pagkakakilanlan sa mata ng batas. May court adoption na. May DNA test na rin na nagpapatunay kung sino talaga ang ina niya. Pero hindi ba't mas kailangan pa rin kilalanin ang hamas sa dugo? Giit ni Marcelo. "Hindi ko po siya hinahabol para sa pera. Gusto ko lang po siyang makilala. At kung maaaring makasama man lang siya kahit minsan sa buhay ko." Hindi makapagsalita si Eli. Sa murang edad, hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong kalituhan. Totoo bang ama niya ito? Kung ganoon, bakit hindi siya naaalala ni Marcelo noon pa man? Bakit ngayon lang? Kinabukasan, kinausap siya ni Carmela habang magkahawak sila ng kamay sa beranda. "Elijah, hindi kita pipilitin. Alam kong mahirap ito, pero kung may bahagi ng pagkatao mo ang gustong kilalanin ang lalaking iyon, hindi kita pipigilan. Hindi kita itataboy sa paghahanap ng sarili mong katotohanan." "Pero paano kung tama siya, Ma?" tanong ni Eli. "Paano kung hindi talaga ikaw ang tunay kong ina? Kung ganoon man, hinding-hindi magbabago ang nararamdaman ko sa'yo dahil hindi ang dugo ang bumubuot sa isang pamilya, anak, kundi ang pagmamahal na ipinaglalaban, hindi alintana ang sugat." Nagdesisyon si Eli na makipagkita kay Marcelo sa isang parke sa Maynila. Doon dalawa lang sila. Walang media, walang gwardiya, walang abogado. Isang bata at isang lalaking nagsasabing siya ang ama. "Kung ikaw po talaga ang ama ko," panimula ni Eli, "bakit ni minsan hindi ka nagpakita nung ako'y naglalakad sa kalsada, nung ako'y nagugutom? Nung ako'y basang-basa sa ulan? Anak, akala ko patay ka na.
Sinabi sa akin ng tiyahin ni Nena na isinama ka raw sa Maynila para ipaampon. Walang nagsabi kung saan. Hinanap kita pero kulang ako sa pera, sa lakas. Hanggang sa isang araw, napakinggan ko ang kwento mo sa radyo. Tahimik si Eli. Pinadmasdan niya ang matanda. May bahid ng katotohanan sa kanyang mata. Pero sa puso ni Eli, alam niyang hindi lahat ng totoo ay kailangang paniwalaan agad. Ang pagtanggap ay hindi palaging batay sa papel, kundi sa paninindigan. Gusto ko po kayong kilalanin, ani Eli, pero hindi bilang ama. Gusto ko lang po kayong makita bilang isang taong gusto ring may mahanap na tahanan. Kasi ako, matagal na ring naghanap, at ngayon, nahanap ko na. Huwag niyo pong pilitin na hilahin ako pabalik. Tumango si Marcelo. Pinunasan ang luha at inabot ang kanyang kamay. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Kung sakaling kailangan mo ako, anak man o hindi, nandito lang ako. Mula sa malayo, nakamasin si Don Ernesto at Carmela at sa mga matang iyon, nakita nila ang isang batang lalaki na minsang walang pagkatao. Ngayon ay may kakayahang bumuo ng sarili niyang desisyon, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagkatao. Lumipas ang ilang linggo mula nang makaharap ni Eli si Marcelo, ang lalaking nagpakilalang kanyang tunay na ama. Hindi man ito ganap na nasagot ng dokumento o eksaktong alaala, para kay Eli, sapat na ang pagkakausap nilang dalawa upang maunawaan na ang dugo, kahit may halaga, ay hindi kailanman hihigit sa pamilyang ipinaglaban at tinanggap siya ng buo. Ngunit habang siya ay abala sa kanyang foundation at pag-aaral, isang panibagong kabanata naman ang unti-unting bumabalik sa kanilang tahanan. Ang posibilidad ng tunay na pagpapatawad. Isang gabi, habang sabay-sabay silang nagtatanghalian sa malawak na dining room ng Velarde Mansion, tumanggap ng tawag si Don Ernesto mula sa kanyang abogado. Don Ernesto, ani Atty. Ramos sa kabilang linya. May gusto pong makipagkita sa inyo. Si Carla Velarde, napahinto sa pagkain ang matanda at pati si Carmela ay napatingin sa kanya. Anong gusto niya? Malamig na tanong ni Don Ernesto. Hindi raw po siya humihingi ng mana. Wala rin daw siyang hinihinging kondisyon. Gusto lang daw po niyang makausap kayong tatlo, lalo na si Eli. Sadlit na katahimikan ang namayani. Sabihin mo sa kanya, sa Sabado ng hapon, sa hardin ng mansyon. Pagdating ng Sabado, eksaktong 3:00, dumating si Carla. Nakasuot siya ng simpleng bestidam kulay pastel at walang kahit anong alahas o makeup. Halos hindi siya makilala ni Eli. Ibang-iba sa naasanayan niyang magara at maangas na itsura ng dating half-sister. Tahimik siyang lumapit sa mesa sa ilalim ng punong akasya sa likod ng mansyon, kung saan naroon si Don Ernesto, Carmela at si Eli. Salamat po sa pagtapaunlak, ani Carla. Halos pabulong. Alam kong wala akong karapatang tumapak muli rito. Bakit ka nandito? Diretsyong tanong ni Don Ernesto. Walang paligoy-ligoy. Hindi para bawiin ang kahit ano. Hindi para humingi ng kapatawaran, kundi para tanggapin ang mga pagkukulang ko at sabihin ng harapan kung gaano ako nagsisisi. Nagkatitigan sila ni Carmela. Sa mga mata ni Carla, nakita ng ina ang isang sugatang anak. Hindi lang ng inggit o ambisyon, kundi ng mga pagkukulang nilang lahat bilang isang pamilya. Bakit mo kami pinabayaan? Tanong ni Carmela, mahina ngunit punong-puno ng bigat. Alam mong buhay pa ako, narinig mong gumalaw ako sa kama, pero bakit hindi mo ako ipinaglaban? Pumatak ang luha ni Carla. Dahil duwag po ako. Alam kong mali, pero pinili kong manahimik. Dahil sa takot na mawalan ng mana, dahil sa takot kay Kuya Julian, dahil sa takot na baka itakwil din ninyo ako. Nagpigil ng luha si Don Ernesto. Tumingin siya kay Eli. Natahimik lamang habang hawak-hawak ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan. Ang batang to, ani ng matanda. Walang takot na nagsabing buhay pa po ang asawa ninyo sa harap ng maraming tao. Walang iniisip na kapalit. Walang inaasahang gantimpala. At ikaw, anak kita sa dugo, pero pinili mong manahimik. Alam ko, Dad, sagot ni Carla. At yun ang araw-araw kong binabayaran sa konsensya ko. Tumayo si Carmela at lumapit kay Carla. Hindi para yakapin,
kundi para tingnan siya ng malapitan. Ang tanong, Carla, handa ka bang harapin ang sakit ng paniningil ng panahon? Handa ka bang humarap sa mga taong sinaktan mo? Tumango si Carla, umiiyak. Opo, kahit ano pong kailangan kong gawin, gagawin ko. Sa mga sumunod na araw, si Carla ay nagsimulang lumapit sa Liwanag sa Dilim Foundation. Hindi para magtrabaho bilang Velarde, kundi bilang simpleng volunteer. Pinili niyang sumama kay Eli sa mga outreach. Naghahain ng pagkain, naglilinis ng sugat ng mga batang palaboy, at nakikisalamuha sa mga dating kauri ni Eli. Sa simula, maraming mata ang mapanghusga. Pero, sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napapalitan ito ng pagtanggap. Hindi ko inakala na marunong palang magbuhat ng sako ng bigas si Ate Carla. Biro ni Eli isang umaga habang sabay silang nag-aayos ng relief goods. Akala ko rin, sagot ni Carla, tumatawa. Pero marunong din pala akong kumayod, no? Mas bagay po kayo dito kaysa sa loob ng boardroom. Baka nga, kasi sa wakas, nararamdaman kong may silbi ako. Hindi dahil sa apelyido kundi dahil may ginagawa akong totoo. Maya-maya, dumating si Don Ernesto para sunduin si Eli. Pagkakita niya kay Carla na may putik sa braso, napailing siya. Hindi ko na kailangan tanungin kung seryoso ka sa ginagawa mo, aninang matanda. Hindi ko na po ito ginagawa para patunayan ang sarili ko sa inyo, sagot ni Carla. Ginagawa ko ito para sa sarili ko, kasi sa wakas. Gusto kong mamuhay ng hindi kinakailangang manakit para mabuhay. Sa huling bahagi ng araw na iyon, habang palubog ang araw at unti-unti nang nililigpit ang mga gamit, lumapit si Carla kay Carmela na noon ay nasa gilid ng sasakyan. Nay, sambit ni Carla, pwede ko po bang marinig na tinatawag mo ulit akong anak? Tahimik si Carmela. Lumapit siya kay Carla, hinawakan ng magkabilang pisngi nito at marahang bumulong. Hindi kita kailanmang itinigil na tawaging anak. Galit lang ako, sugatan lang ako. Pero ngayong unti-unti mo nang ginagamot ang sugat mo, pwede ko na rin gamutin ang sa akin. Niyakap siya ni Carla at sa unang pagkakataon, nagyakapan silang mag-ina na wala ng bigat sa pagitan. Samantala, si Julian naman ay nananatiling tahimik sa isang condo unit sa labas ng bansa. Tumangging humarap sa media at tila pinili ang pansamantalang pagkawala. Wala pa ring balita sa kanya at ni isa sa mga tauhan ni Don Ernesto ay hindi rin nagbigay ng senyales na babalik pa ito. Ngunit ang pamilya ay natutong tanggapin na hindi lahat ng sugat ay kailangan pilitin pagalingin agad. Minsan, kailangan itong hayaang maghilom sa sarili nitong panahon. Sa Velarde Mansion, may katahimikang bumalot. Hindi ito katahimikang dulot ng kasinungalingan, kundi katahimikang sumibol mula sa unti-unting pagkakabuo ng pamilya. At sa gitna nito, si Eli, ang batang minsang itinakwil ng mundo, ngayon ay naging dahilan ng nyuling pagbubuklod ng isang pamilyang muntik ng masira ng tuluyan. Lumipas ang mga taon at si Eli, na mas kilala na ngayon bilang Elijah Carmelo Velarde, ay unti-unti nang nahubog hindi lamang bilang anak ng isang kilalang angkan, kundi bilang isang kabataang nagsisimulang mag-ukit ng sariling pangalan. Hindi na siya basta ang batang pulubi na sumigaw ng katotohanan sa harap ng kabaong. Ngayon, isa na siyang kinikilalang kabataan sa larangan ng social development. Kinakausap sa mga paaralan at binibigyang pansin ng mga kabataan na kagaya niya ay minsan ding naghirap. Anak, sambit ni Carmela isang umaga habang nag-aalmusal sila. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng bata sa lansangan. Natatakot akong masyado mong pinipilit ang sarili mo. Mumiti si Eli habang kumakain ng tinapay. Nay, hindi ko naman po balak sagipin ang buong mundo. Pero kung kaya kong baguhin ang kahit isang buhay, sulit na po ang bawat araw ko. Sumabat si Don Ernesto. Totoo yan, Eli, ngunit wag mong kalilimutan na may sarili ka ring buhay. Hindi puro trabaho, hindi puro misyon. Kailangan mong malaman kung sino ka pa bukod sa pagiging anak ng Velarde at kinatawan ng foundation. Ang mga salitang iyon ay tumatak kay Eli. Sa edad na 18, nasa yugto na siya ng pagtuklas sa sariling landas.
At dahil sa panghihikayat ng ilang guro sa San Ignacio Learning Academy, sinubukan niyang sumali sa isang regional debate competition. Hindi para sa pangalan ng pamilya, kundi para sa sarili niyang kakayahan. Sa unang araw ng kompetisyon, hindi niya naiwasang kabahan. Ang mga kalaban ay pawang anak ng politiko, mga estudyanteng sanay humarap sa entablado. Ngunit nang siya'y tumayo at nagsimulang magsalita, bumalik sa kanyang alaala ang batang sumigaw sa burol. Walang takot, walang pag-aalinlangan, basta't ang layunin ay ang magsabi ng totoo. Ang lipunan ay hindi nasusukat sa dami ng mall o gusali. Nasusukat ito sa kung paano natin tinatrato ang pinakamarihina, mariin niyang wika. Kung ang isang bata ay natutulog sa kalsada habang ang iilan ay nabubuhay sa sobra-sobra, wala tayong karapatang tawaging maunlad. Tahimik ang buong bulwagan at sa pagtatapos ng paligsahan, si Eli ang nahiram na panalo. Hindi lamang dahil sa husay ng kanyang argumento, kundi dahil sa bigat ng kanyang karanasan na hindi matutumbasan ng kahit anong teorya. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni na Carmela at Don Ernesto. Hindi ka lang anak namin, ani Don Ernesto. Bakas ang tuwa sa mukha. Isa ka ng lider. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang paglalakbay. Lumapit sa kanya ang isang kilalang universidad sa Maynila at inalok siya ng full scholarship sa kursong Political Science. Sa simula, nagdalawang isip siya. Handa na ba siyang humiwalay sa proteksyon ng mansyon at sumabak sa mas malaking mundo? Isang gabi, kinausap siya ni Carla sa hardin. Sa kabila ng kanilang mga sugat noong nakaraan, ngayon ay madalas na silang nagkakakwentuhan bilang magkapatid. Eli, panimula ni Carla, alam kong mahirap magdesisyon, pero naniniwala ako na kailangan mong makita ang mundo sa sarili mong mata. Hindi lang mula sa kwento ni Mama, ni Daddy, o ng foundation. Natatakot po ako, ate, sagot ni Eli. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung bumalik lang ako sa pagiging walang-wala? Ngumiti si Carla at hinawakan ang kamay ng kapatid. Kung bumagsak ka man, hindi ka na mag-iisa. Huwag mong kalimutan, may pamilya ka na ngayon. May tahanan kang uuwian. Napaluhod si Eli at niyakap ang kanyang kapatid. Doon niya naramdaman ang tibay ng koneksyong nila. Isang koneksyong kahit sugatan sa simula ay natutong maghilom sa paglipas ng panahon. Sa universidad, sinimulan ni Eli ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa unang linggo pa lang, marami nang nakilala. May mga nagulat sa kanyang simpleng pamumuhay kahit kilala siyang Velarde. Hindi siya sumasama sa magagarbong handaan. Mas gusto niyang tumambay sa library o makisalamuha sa mga scholars na galing probinsya. Dahil dito, hindi na iwasang hangaan siya ng marami. Hindi lang sa galing, kundi sa kababaang loob. Bakit ka laging nasa kantin ng scholars? Ang tanong ng kaklase niyang si Andrea. Pwede ka namang kumain sa exclusive lounge. Kasi dito mas masarap ang kwento. Sagot ni Eli habang ngumunguya ng simpleng adobo. Mas ramdam mong totoo ang buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti siyang nakikilala sa loob ng universidad bilang batang may malasakit, hindi bilang Velarde. Siya ang madalas na pinapakinggan sa mga forum, hinahalal sa student council at tinatawag ng mga estudyanteng nangangailangan ng tulong. Ngunit higit sa lahat, siya ang estudyanteng hindi ikinahihiyang sabihin na minsan siyang natulog sa ilalim ng tulay. Samantala, sa mansyon, sina Don Ernesto at Carmela ay parehong proud, ngunit hindi maitatanggi ang pangumulila. Ngunit alam nilang tama ang desisyon na kailangan ng payagan si Eli na tahakin ang sariling landas. Hindi na natin siya mapipigilan, ani Carmela isang gabi habang pinagmamasdan ang lumang litrato ni Eli. Lumalaki na ang anak natin. Tama ka, sagot ni Don Ernesto. At kahit saan siya dalhin ng mundo, alam kong dala-dala niya ang ating pangalan, hindi para ipagyabang, kundi para ipaglaban ang tama. Sa bagong mundong kanyang ginagalawan, unti-unti nang nahuhubog si Eli bilang isang pinuno. Hindi lang sa apelyido, kundi sa sariling lakas ng loob at karanasan. At habang papalapit ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo, nakikita na ng lahat ang simula ng panibagong kabanata. Ang sariling landas ng batang minsan itinakwil ng lipunan,
Ngunit na yon ay nagsisilbing liwanag para sa marami. Sa paglipas ng mga taon sa unibersidad, unti-unting nahubog si Eli bilang isang kabataang may matibay na prinsipyo. Hindi lamang siya nakilala sa larangan ng mga debate at student council, kundi pati na rin sa kanyang malasafit sa kapwa. Ngunit sa lahat ng kanyang ginagawa, may isang bagay na hindi niya padaanong natutuklasan, ang usapin ng pag-ibig. Isang araw sa campus library, nakilala niya si Andrea, ang kaklase niyang matagal na ring sumusuporta sa kanyang mga proyekto. Magaling mag-aral si Andrea. Ngunit higit pa roon, Eli, bulong ni Andrea habang inaayos ang mga papel. Alam mo bang kahit gaano ka nakasikat dito sa universidad, hindi mo pa rin binabago ang simpleng ugali mo? Para bang hindi ka Velarde? Napangiti si Eli. Bakit ko babaguhin ang sarili ko? Kung ano ang nakilala mong Eli noon, iyon din ang ako ngayon. Ang apelido, bonus na lang. Sa paglipas ng mga buwan, naging mas malapit sila. Ngunit hindi rin ito nakaligtas sa mga mata ng publiko. Nang malaman ng media na ang batang pulubi na naging Velarde ay may kasintahan na, agad itong kumalat. Lumabas ang mga headline. Elijah Velarde, may kasintahan na isang ordinaryong estudyante. Magkaka-class divide ba sa pag-ibig ng Velarde Air? Dito muling nasubok si Eli. Maraming kritisismo ang lumabas. Sila sabing ginagamit lang daw siya ni Andrea para sumikat o makaangat sa buhay. Maging sina Don Ernesto at Carmela ay nag-alala. Eli, seryosong wika ni Don Ernesto. Sigurado ka ba sa pinapasok mo? Hindi lahat ng tao ay kayang intindihin ang buhay natin. Baka siya rin ay masaktan. Hindi ko po alam kung saan kami dadalhon nito, Daddy, sagot ni Eli. Pero alam ko pong totoo ang nararamdaman ko at kung kaya ko pong ipaglaban ang mga batang walang boses, kaya ko ring ipaglaban ang isang taong nagbigay kulay sa buhay ko. Samantala, lumapit si Carmela kay Andrea sa isang pribadong pag-uusap. Andrea, ani Carmela, mahal ko ang anak ko higit sa lahat. Ayokong makitang muling masaktan siya. Kaya tatanungin kita, handa ka ba talaga sa mundong gagalawan ninyo? Tumingin si Andrea ng diretso sa kanya. Hindi ko po kayang tapatan ng yaman ninyo, pero kaya kong mahalin siya ng totoo. At kung kailangan kong tiisin ang panghuhusga, gagawin ko. Dahil hindi pera ang dahilan kung bakit ko siya sinasamahan. Hindi nasayang ang mga salitang iyon kay Carmela. Sa kauna-unahang pagkakataon, mumiti siya ng maluwag at niyakap ang dalaga. Sana nga'y ganoon ang manatili. Habang lumalalim ang relasyon ni Eli at Andrea, naging mas malinaw din sa kanya ang mga desisyon sa kanyang hinaharap. Matapos ang kanyang pagtatapos sa universidad, inalok siya ni Don Ernesto ng posisyon bilang Vice President for Corporate Social Responsibility sa Velarde Corporation. Isang malaking hakbang na magsasanib ng kanyang foundation at ng malawak na negosyo ng kanilang pamilya. Ngunit sa gabi ng kanilang pag-usap, nagulat si Don Ernesto sa sagot ni Eli. Daddy, mahal ko po kayo, pero ayaw kong agad tumalon sa posisyon. Gusto ko pong magsimula sa mas mababang antas, sa field, kasama ng mga empleyado. Ayaw kong umupo sa mesa nang hindi ko alam ang hirap nila. Saglit na natahimik si Don Ernesto. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang pinakamalaking tagumpay bilang ama, na ang anak niyang minsang walang tirahan, ngayon ay may kakayahang gumawa ng matalinong desisyon para sa sarili. Anak, wika niya, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. Hindi dahil sa ayaw kitang maging VP, kundi dahil mas mahalaga sa akin na makita kang lumalakad sa landas na ikaw ang pumili. Samantala, si Carla ay patuloy na naglilingkod sa foundation bilang head volunteer. Hindi niya na muling binalikan ang dating ambisyon sa boardroom. Sa halip, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan sa pagtulong sa mga batang katulad ng minsang naging kapatid niyang si Eli. At sa bawat araw, unti-unti nilang nabubuo ang isang pamilya na hindi na itinatali ng nakaraan, kundi hinuhubog ng pagpili nilang patawarin ang isa't isa at magpatuloy. Ngunit habang lumalawak ang abot ng foundation at mas dumarami ang taong sumusuporta kay Eli, isang sulat ang dumating mula sa ibang bansa.
sulat ito ni Julian. Hindi malinaw ang nilalaman, ngunit ang huling linya ay nagpigil sa kanila ng hininga. Hindi pa tapos ang lahat. Babalik ako sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tahimik si Don Ernesto matapos basahin ang liham. Tiningnan niya si Eli, si Carmela at si Carla. Darating ang panahon ng panibagong laban, ani ng matanda. Ngunit sa oras na iyon, handa na tayo. Hindi na tayo pare-parehong sugatan na gaya noon. Buo na tayo ngayon. At sa gitna ng lumalalim na gabi, muling napagtanto ni Eli, hindi ang pangalan, hindi ang yaman, kundi ang desisyon ng bawat isa na magpatawad at magpatuloy ang tunay na bumubuo ng isang pamilya. Dumating ang araw ng pagtatapos ni Eli sa universidad. Ang buong bulwagan ay puno ng mga estudyanteng nakasuot ng itim na toga, kasama ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Eli, may toga at sombrerong tila higit pa sa simbolo ng kanyang edukasyon. Ito ay patunay ng mahabang paglalakbay mula sa lansangan hanggang sa entablado ng tagumpay. Sa unang bahagi ng programa, isa-isa nang tinawag ang mga pangalan ng mga nagtapos. Habang papalapit na ang pangalan ni Eli, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa hanay ng audience, nakaupo sina Don Ernesto at Carmela, parehong nakangiti at bakas ang puwa. Katabi nila si Carla at si Andrea, parehong abot-abot ang palakpak sa bawat hakbang ng kanyang anak at kapatid. Elijah Carmelo Velarde, cum laude, Bachelor of Arts in Political Science. Sumabog ang palakpakan sa buong bulwagan. Maraming estudyante ang humanga, hindi lamang sa kanyang grado, kundi sa kanyang pagkatao. Tumayo si Eli sa gitna ng entablado at tinanggap ang diploma. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng alaala, ang mga gabing ginugol niya sa lansangan, ang kabaong na minsang pinagmulan ng lahat, ang sigaw na naging daan sa pagbabalik ng kanyang ina, at ang mga taong naniwala sa kanya laban sa lahat ng pagsubok. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa Velarde Mansion. Hindi ito ang grandeng pagtitipon, bagkus isang payak na kasayahan kasama ang malalapit na kaibigan, mga guro at ilang piling bata mula sa Liwanag sa Dilim Foundation. Habang abala ang lahat sa pagkain at tawanan, tumayo si Don Ernesto upang magbigay ng mensahe. Mga mahal kong bisita, panimula niya, na iyon ay hindi lamang pagtatapos ni Eli ang ipinagdiriwang natin. Ito rin ay simula ng kanyang bagong landas. Anak, hindi ko inakala na ang batang muntik nang mawala sa dilim ng kalye ay magiging ilaw ng marami. Ngayon, proud akong sabihing hindi lamang ikaw ang anak namin. Ikaw ang simbolo ng pag-asa. Nagpalakpakan ng lahat at napayapak si Eli kay Don Ernesto. Lumapit din si Carmela, hinawakan ang kamay ng anak. At may mahina ngunit malinaw na tinig na nagsabi, "Anak, tuparin mo ang pangarap mo. Hindi dahil gusto naming ipamana sa iyo ang lahat ng meron kami, kundi dahil gusto naming makita kang lumilipad gamit ang sarili mong pakpak." Ngunit sa gitna ng kasayahan, dumating ang isang liham mula sa ibang bansa. Isang tagapaghatid ang nag-abot kay Don Ernesto ng sobre. Nang binuksan niya ito, muli nilang nabasa ang pangalang matagal na nilang hindi naririnig, Julian Velarde. Ang sulat ay maikli lamang, "Babalik na ako, at ngayong buo na kayo, oras na para makita ninyo kung paano kong sisirain ang lahat ng iyon." Tahimik ang buong mesa matapos mabasa ang liham. Tumingin si Eli sa kanyang ama, ina at kapatid. Walang takot sa kanyang mga mata, bagkus isang matibay na paninindigan. Kung babalik siya, sabi ni Eli, haharapin natin siya. Hindi na ako yung batang pulubi na walang laban. May pamilya na ako. At kung kailangan ko siyang harapin para ipagtanggol ang ating pangalan, gagawin ko. Tumango si Don Ernesto. Hindi ka nag-iisa, anak. Ang laban niya ay laban nating lahat. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ng tahakin ni Eli ang landas ng serbisyo publiko.
Sa tulong ng kanyang foundation at suporta ng kanyang universidad, nagsimula siyang maglunsad ng mga proyekto para sa mga kabataan sa iba't ibang probinsya. Kasama si Andrea na hindi kailanman bumitiw sa kanyang tabi, naglakbay siya sa mga baryo, nakipag-usap sa mga magulang, at nagbigay inspirasyon sa mga kabataang katulad niyang minsang walang direksyon. Hindi ako perpekto. Madalas niyang sabihin sa kanyang manatalumpati, hindi na niya muling inisip ang mga sugat ng nakaraan. Sa bawat batang natutulungan nila, ramdam niya ang bagong saysay ng kanyang buhay. At si Carmela, bagaman madalas ay may iniindang sakit, ay masaya sa bawat araw na nakikita ang kanyang pamilya na buo at nagmamahalan. Isang gabi, habang magkasama silang lahat sa hardin ng mansion, nagkaroon sila ng tahimik na pag-uusap. Nay, ani Eli, alam niyo po ba, kung hindi ko kayo narinig noong araw na yon, makaiba ang kinalabasan ng lahat. Anak, sagot ni Carmela, ang Diyos ang gumabay sa'yo. Ginamit ka lang niya para mailigtas ako. At mula noon, hindi lang ako ang nabuhay, pati ang pamilya natin ay nabuo ulit. Tumingin si Don Ernesto sa bituin. Ngayon, natutunan ko na ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa dami ng pagkakataong binibigyan tayo para magpatawad at magmahal. Tahimik nang ngumiti si Eli. Alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Darating si Julian. May mga bagong laban pa. Ngunit sa kanyang puso, buo na siya. Hindi na siya ang batang pulubi na walang pangalan. Siya na ngayon si Elijah Carmelo Velarde. Anak, kapatid, lider, at higit sa lahat, isang taong handang magbigay liwanag sa dilim ng iba. At doon nagsimula ang kanyang bagong yugto, hindi pagtatapos ng isang kwento, kundi simula ng isang mas malaki at mas makahulugang pakikipagsapalaran.